Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yehey! Gising na mga kaibigan! Ay, Radyo Mindanao na! Buenas mga vecinos! Buenas tardes! Ben caliente ka del sol ahora. Cuando man niya kada frío el sol. Sino yung masya sol, muerto ya kita. Buenas umaga. Magandang hapon. Maganda pa kayo sa hapon sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Sa Sabah, Malaysia. At sa Central Mindanao. Naku, nakikinig sa atin ngayon, pati Cotabato City. Good afternoon din sa Mars, Pluto at Jupiter. Ikinig yung mga alien ngayon. Sobrang init mga kaibigan, pati rito sa studio namin. Pati bumbunan namin, pinapawisan. Grabe. Dito kahit hindi ka mag-workout, nakaka-burn ka ng calories. Welcome sa ating programa. Ito po niya Balingkod, Alasinto, para sa Radyo Mindanao. At sa aming producer, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Dito lamang sa RPN G2 Zamboanga. Zamboanga kami, abot kami kung saan lupalop ng Mindanao. Hanggang sa Tuguegarao City sa Cagayan Province mga kaibigan, napapakinggan tayo sa shortwave radio. So good afternoon dyan sa mga nakikinig sa atin, mga members ng Jesus Miracle Crusade. Available na mga kaibigan yung paborito ninyong Mindanao Examiner Regional Newspaper sa Zamboanga, Sambaba, Pagadian, sa Davao City. Naku, malakas tayo sa Davao. Cotabato City, Kitapawan, Coronadal, Cebu City, sa Quiapo. Meron tayong mga kaibigan, labas lamang ng mosque. Available yung ating periodiko. Ang headline ngayon, banner story ng Mindanao Examiner. Maganda to. Duterte's Narco War. President Rodrigo Duterte vows to continue his war against illegal drugs despite mounting criticisms from various human rights organizations and even lawmakers. Walang pakialam sa inyo si Tatay Digong. Basta, may kasalanan kayo sa droga, yari kayo. At yung headlines pa sa front page ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, authorities hold 8 terrorists. Kaya lang mga kaibigan, yung headlines ng Mindanao Examiner, na aresto yung 8 mga terorista. Ito, alam nyo, istorya, ginawa nung Sabado. Nagsarado yung periodiko nung Sabado. Tapos kinabukasan, nakatakas yung mga terorista. Naku po. Imagine mga kaibigan, pinasok ng mga jihadist yung provincial jail sa Lanao del Sur sa Marawi. At pinakawalan, naku po, na overpower yung mga jail guards, pinakawalan yung 8 arestadong mga terorista, kabilang yung mga 3 babae na mga members ng Dawla Islamiyah na founded by Abdullah Maute. So bukod dun sa 8 mga terorista, ay sinamantala naman ng mga ibang bilanggo yung kaguluhan. Ang masakit dito mga kaibigan, katabi lamang ng provincial jail yung Army's Brigade Headquarters. Pero walang nagawa. Naku po, grabe. Ayun ang matindi dyan mga kaibigan, naaresto yung mga 8 terorista sa bayan ng Lumbanayagi.
At dahil nakakuha ng impormasyon ng militar at pulisya na isang van na may lulang mga terorista ang dadaan sa naturang lugar. Kung kaya't agad na nagsagawa, naglagay ng roadblock at checkpoints itong ating mga security forces, at pagdaan ng van, huli. Napigil yung van at naaresto yung 8. Pati na rin yung 3 babae. Alam nyo, nakita sa loob ng van, mga bomba. Mga bomba, granada, armas, baril, detonating devices. Matapos silang mahuli, nagbigay pa ng iba't ibang pangalan. Para iligaw yung mga investigador. Sa dakong huli, matapos ng ilang oras na interogasyon, umamin sila. Mga members sila ng Maute Group. Itong Maute, mga kaibigan, ay dito to tumitira sa ang tinitira nilang mga military police forces dyan sa bayan ng Botig. At yun, inamin ng mga 8 na yung kanilang mga pangalan ay puro Maute, ay mga iba naman ay kasamahan ng mga Maute. Pero members din ng Dawla Islamiyah. Kaya agad naman silang naibigay sa pulisya, at pagkatapos masampahan ng kaso, ibinigay naman sa Bureau of Jail Management and Penology. Yun na, nakatakas. Ilang araw lang, matapos ng 2 araw, nilusob yung provincial jail. At sabi nung ating isang informant doon, 7 sasakyan na punong-puno ng mga armadong jihadists o militants ang pumasok, at walang nagawa. Talagang disarmahan kagad yung mga gwardya at napakawalan yung mga terorista. At ang nagpakawala sa kanila ay hindi mismong grupo ni Maute, kundi yung kaalyado niya, yung Khilafa Ansar Islamiyah. Yan ang nag-operate. At hanggang ngayon ay wala. Hindi pa malaman kung nasaan itong mga terorista. Kaya mga kaibigan, yung istorya ng pagkakadakip ay mababasa ninyo sa front page ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. At isa pang front page story, ang headline nila, Communists demand the release of all political prisoners, or ang problema mga kaibigan, itong mga rebelding New People's Army kasama ng Communist Party of the Philippines at ng National Democratic Front. During the negosasyon, sabi nila dapat pakawalan ang lahat ng natitirang 540 political prisoners sa buong bansa. Pinakawalan na kasi yung 22 mga lider ng NPA na nahuli ng ating mga pulis at sundalo. Alam nyo mga kaibigan, bago nyo mahuli itong mga lider ng NPA na to, buhay ang kapalit nito. Dahil nag-operate, nagkaroon ng bakbakan, may namatay na pulis, may namatay na sundalo, bago mahuli itong mga kilalang senior leaders ng CPP-NPA. Dahil may peace talks, sinamantala ng mga rebelde, bago tayo makipag-negosasyon sa pamahalaang Duterte, kailangan pakawalan muna nila yung 22 mga political prisoners. Yan ang ibang word o ibang salita sa mga rebeldeng nakulong. So napakawalan kunyari kasama sa negotiation team ng CPP-NPA. Kaya ayun, nasa Oslo sila. Ang problema niyan mga kaibigan, dahil pinakawalan, hindi na babalik yan. Balik bundok na yan. Kung mapakawalan yung lahat ng mga political prisoners, karamihan dyan mga rebelde o talagang rebelde. At saka mga lider na mga kaliwang grupo. Paano yan? Pag sa kalagitnaan ng negosasyon, merong hiningi yung CPP-NPA, sabihin nila, for example, kailangan namin ng coalition government. Pag hindi pumayag si Tatay Digong, di bagsak ang peace talks. Yung pinakawalan mong 22 lider ng NPA at saka yung 540 na political prisoners, also known as NPA, makikipaglaban yan. Balik gera na naman. Wala ka nang ahabulin. Magsisimula na naman yung ating mga otoridad sa paghahanap sa mga rebelde. At kasama dyan mga kaibigan, yung pumatay kay Colonel James Rowe. Itong si Colonel James Rowe, matagal na itong pinatay. Pinatay ito, members to ng JUSMAG o Joint U.S. Military Advisory Group. Pinatay ito sa Quezon City. Paglabas niya sa kanyang headquarters, binaril to ng Sparrow Unit. Patay.
Pero kinalaunan, nahuli naman yung rebelde. At sa mga nakaraang pakikipag-usap ng CPP-NPA mula sa panahon nitong si Pangulong Ramos, si Gloria Arroyo, at si Pangulong Aquino, hiniling nila na pakawalan niyang killer ni James Roe. Pero nagpoprotesta yung Estados Unidos at ayaw nilang pumayag. Ayaw palang pumayag, pati hindi ibinigay ng pamahalaan itong killer ni James Roe sa Amerika upang doon malitis. Alright mga kabigan, so yan ang front page natin. Oy, good afternoon pala sa mga staff, employees and staff ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park dyan sa Samal Island. At nag-text sila sa atin ngayon, nagpapabati. Maraming pangalan. Sa sobrang dami ng pangalan, baka maubusan tayo ng oras. So binabati natin, greetings, good afternoon sa lahat ng mga empleyado at staff ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Kaya kung gusto ninyong magbakasyon, o kaya kung gusto ninyong mag-honeymoon, o meron kayong mga anniversary, birthday celebration, seminars, ay maaari kayong magpunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Diyan yan sa Samal Island. Ako, katabi lamang to ng Davao City mga kaibigan. Maaari nyo silang tawagan sa telepono bilang ang area code is 082 284 2000. Ayan yung ulitin natin sa mga gustong magbakasyon. O kaya magkaroon ng birthday celebration, anniversary, wedding anniversary or whatever, business conference, seminars, maaari kayong pumunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Diyan lamang sa Samal Island, tabing-tabi lamang ng Davao City. Tawag kayo sa telepono bilang 082, ayan ang area code, 284 2000. At kung sa cellphone naman ay maaari nyong tawagan, maaari nyong makontak ang Blue Jazz Beach Resort and Water Park as 0998-967-8001 hanggang 8005. Ulitin natin yung cellphone number ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Kung meron kayong mga anniversaries, birthday celebration, business seminars or whatever, maaari kayong tumawag o mag-text as 0998-967-8001 hanggang 8005. Ako, maganda dyan mga kaibigan sa Blue Jazz. Talagang mag-i-enjoy kayo dyan sa beach resorts at saka water park ng Blue Jazz. At very affordable yung kanilang mga rates at meron silang mga package. Mga summer package, mga vacation packages. Ulit, Samal Island, Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Sa periodiko, basahin na natin to itong page 2 ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Ang story nila sa page 2, sa loob, military battles Abu Sayyaf in Basilan Province. Naku po, hindi na ba natapos-tapos yung problema ng Abu Sayyaf dyan sa Basilan? Marami ng buhay ang nalagas, marami ng sundalo, sibilyan, rebelde ang nasawi dahil lang sa walang katapusang giyera. Bakit ba tayo nagkakaroon ng giyera? My goodness. Ayaw natin ng giyera. Walang nananalo sa giyera. Lahat yan ay nag-iiwan ng nagiging byuda mga asawa, walang kapatid, walang anak, walang ama. At sa iba pang balita ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, Duterte pinagtanggol ang banat kay De Lima. I'm sure kay Senator De Lima to at sa kanyang lover boy na si Ronnie Dayan. At saka yung kanyang lover boy na Cecil. Meron pa mga kaibigan, balita, DTI unveils Food Innovation Hub. Gang leader behind OC kidnapping arrested in Zamboanga. And DNR intensifies drive to promote solid waste management. Maganda yung maganda yung programa ng DNR, ng Autonomous Region and Muslim Mindanao at pinopromote nila itong solid waste management.
And then iba pang balita, ARM commemorates 1976 Mara Gulf earthquake and tsunami. Lumabas na yata to. And then Aquino appointees sa pamahalaan, sibak. Naku, sibak. And then cop accused in murder of decorated army man is shot in Zamboanga City. Pumatay sa sikyo, pinaghahanap. At syempre yung technology tips natin, how to transfer photos from Android to micro SD card. Ay, maraming tip ngayon itong si Carrie Smith ng Android Pit. So thank you very much Carrie for all this stuff. At syempre, ito para sa lahat, lalo na sa mga bata, ang ating health columnist na si Dr. Willie Ong. Ang health tips ngayon ni Dr. Willie Ong sa Mindanao Examiner Regional Newspaper ay tungkol sa kuto at galis. Paano daw maiiwasan ang pagkakaroon ng kuto. Kaya ngayon yung technician namin ang kakamot ng ulo. Basahin muna natin to. Ano ba itong sinabi ni Dr. Willie Ong? Ang tawag sa kuto ay head lice. Lice, L-I-C-E. Ang medical termino naman ng kuto ay Pediculosis capitis. Nako, basahin na lang. Bumili na lamang kayo ng dyaryo mga kaibigan. At yung recipe ngayon ng Mindanao Examiner for this week, chicken afritada. Wow, sarap! Bastong ganitong kasarap na pagkain, I'm sure, nako, sigurado pag si Cecil Aboy kumain sa Mang Inasal, nako, 8 extra rice yan. At saka si Nino, isang barbecue, tsaka 8 extra rice. At siyempre sa Cebu Examiner, sa likod ng Mindanao Examiner, ang kanilang headline ay Biomass Power Project to Rise in Visayas. Yan ang gusto natin, yung mga green energy. Ayaw namin sa SRPI. Kasi SRPI gustong magtayo sa Zamboanga ng dirty coal-fired power plant. Alam nyo mga kaibigan, maraming lason. Maraming epekto sa kalusugan, sa environment itong coal-fired power plant. Kaya ilang beses na natin sinasabi, i-reject natin ang coal-fired power plant. Hindi lamang sa Zamboanga City, kundi sa buong Mindanao, sa buong bansa. Yung Japan, Amerika, lahat ng mga European halos mga industrial countries, itong mga industrialized countries mga kaibigan, wala na silang coal-fired power plant. Nag-shift na sila ngayon sa green technology, renewable energy. Kita niyo yung Sweden, diba? Marami silang mga wind turbine. Katulad sa Ilocos, sa Ilocos, sa Pugudpud. Andiyan dyan, makikita ninyo yung napakadaming mga wind turbine dyan. Yan ang nagbibigay ng kuryente. Okay, maniniwala sa mga politiko pag may nagsasabi kasi may mga interest yan sa mga negosyo ng kuryente. Meron ng politiko nagsabi, bakit tayo maglalagay ng wind turbine sa Zamboanga? Hindi naman lahat ng oras may hangin. Kita niyo yung utak ng politikong yan. Bakit tayo maglalagay ng solar power sa Zamboanga? Hindi naman lahat ng oras may araw. Pagdating ng gabi, wala nang kuryente. Hindi ba naman bobo tong animal na politikong to? Paano sasabihin na walang kuryente sa gabi? Lahat ng nakukuha mong kuryente sa araw na ilalagay sa baterya. At yung baterya ang siyang nagbibigay ng kuryente. So kahit walang araw sa gabi, tuloy-tuloy ang kuryente dahil may battery. Pag nagpapaniwala kayo sa mga politikong may mga interest sa negosyo, kaya yan ang sinasabi nila. Hindi naman nila maluloko yung mga tao. Di ba, Tatay Digong? Kaya ayaw ni Tatay Digong sa ganitong klase. Pati si Manay Gina Lopez, yung Secretary ng Department of Environment and Natural Resources. Ilang coal-fired power na ang plants ang pinasara niya. Ngayon undergoing audit ang lahat ng mga mining firms sa buong bansa. Yung nickel mining. 7 nickel mining companies ang ipinasara nitong si Manay Gina Lopez. Dahil alam niyo naman mga kaibigan, katulad nung isang araw, nung isang buwan, nung isang linggo, di ba, dinidiscuss natin yung issue ng mining sa Tawi-Tawi. Hanggang ngayon wala tayong marinig mula kay Assemblyman Hannibal Tulawi.
Sabi ni Hannibal Tulawi, nagpasa siya ng isang resolusyon upang ipatigil sa DNR-ARMM itong mining operation dyan sa Tawi-Tawi Province. Pero hanggang doon lang. Sabi pa sa press release itong si Assemblyman Hannibal Tulawi na magkasagawa sila ng ocular inspection sa Tawi-Tawi upang matignan ang lawak ng pinsala, mga kaibigan, ng nickel mining operations dyan sa Tawi-Tawi. Pero wala, hanggang PR lang. Wala na tayong nakuwang susunod na balita kung ano ba ang naging hakbang ng Department of Environment and Natural Resources ukol dyan sa resolusyon ni Hannibal Tulawi. Sabi ni Hannibal Tulawi noon sa pamamagitan ng kanyang PIO, sa kanyang Chief of Staff na si Mon Poliosco, pagkatapos ng kanilang sinasagawang pagdinig sa Regional Legislative Assembly, ay pupunta sa Zamboanga at pakikipag-usap sa atin upang malaman natin kung ano ang update dyan sa Tawi-Tawi, kung naipasara ba ang minahan sa Tawi-Tawi na ngayon ay wasak na wasak yung kabundukan, o ano na, o hanggang PR lang yan. Di ba? So yan ang kailangan nating malaman. PR lang ba yan? Meron bang naglabi kaya wala ng balita? Yan ang gusto nating malaman kay Hannibal Tulawi, yung assemblyman ng ARMM. Kaya lang wala ng balita. So anyway, mga kaibigan, so yan ang ating talagang tinitignan. Itong mga pagtatayo ng coal-fired power plant. Sana hindi na matuloy yan dahil hindi lamang sa buong Mindanao, sana wala nang matuloy. Hindi na matuloy yung coal-fired power plant sa Mindanao. At sa halip ay renewable energy na lamang ang gamitin nila. Katulad ng Aboitiz, katulad ng Alsons, katulad ng San Miguel. Marami silang mga renewable energy. Yun ang dapat nilang pinupush, hindi yung coal-fired power plants. Dahil napakatindi ng idudulot itong pinsala sa ating kalusugan, sa ating kalikasan, sa hangin. Naku po, huwag kayong maniniwala sa mga propaganda ng ilang mga grupo, ng ilang mga tao, ng mga politiko na talagang sumusuporta sa coal-fired power plant. Ang tanong nyo, bakit sila sumusuporta? Meron ba silang natatanggap? Meron ba silang shares ng stocks sa mga mining companies? So kung meron silang shares of stocks sa mga mining companies, hindi na dapat ipagtaka kung sila ay talagang nakikipaglabi upang matuloy ang coal-fired power plant sa buong Pilipinas. Meron tayong nakuhang impormasyon, mga kaibigan, na nabaril kanina sa Katiklan. Yung mag-asawang suspect na drug lord. Ako po. Nung isang araw lamang tong binabati ko si Tatay Digong. Ngayon patay na. Yeah! So sino ang susunod? Dapat unahin muna ni Tatay Digong yung mga nasa ARMM. Ang daming mayors na sabit. Pati yung mga opisyal ng iba't ibang bayan. Diba? Ayan, according kay Tatay Digong. Hindi yan according sa atin. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, hindi siya titigil hanggat tuloy-tuloy itong droga. Imagine sa tindi ng problema ng droga dito sa ating bansa, pati ba naman sa National Bilibid Prison nagkakabentahan, doon pa ginagawa ang droga. Yung ating nakuwang report, mga kaibigan, itinimbre sa atin ng PIDEA. At according sa report na nakuha natin mula sa PIDEA, ay
itong di umano'y drug lord na si Melvin Odicta at saka yung kanyang asawa si Miriam napatay kaninang umaga sa Katiklan. Binaril sila ng mga di kilalang armado. Ako, ito mga kaibigan, alam nyo, naganap lamang ilang metro mula sa pagbaba nila dyan sa isang barko sa Katitlang Jerryport, mga 1:30 in the morning. At kinumpirma na rin to ng pulisya. At sinabi ni PNP spokesman Senior Superintendent Junardo Carlos na base sa report ng Aklan Police Office ay kabababa lamang anong mag-asawa dyan sa isang barko, sa isang ferry nang sila'y lapitan ng mga di kilalang armado at sila'y pinaputukan. Nako po. Itinakbo pa yung mag-asawa, mga kaibigan, sa pagamutan. Pero wala na. Hindi na naisalba at pagkakaalam natin dito ay dead on arrival. Itong mag-asawa na isinabit ni Tatay Digong sa laganap na problema ng droga sa Iloilo. At base sa initial investigasyon, posibleng onsehan daw sa droga o maaring kalaban sa negosyong droga nitong si Odicta. Yan nga ba sinasabi ko sige, shabu pa more. Mas masarap. Alam niyo, yung shabu talaga nakakabata yan maniwala ba kayo, mga kaibigan, pag nagsasabu kayo, nakakabata yan. Lalo-lalo sa mga drug lord. Dahil maaga silang napapatay, so hindi sila tumatanda. Kaya yan, mga kaibigan, nung isang araw lamang, di ba? Sabi ni sumuko tong nagpunta tong mag-asawang Odicta dito kay Interior Secretary Mike Sueño. At itinatanggi nila na meron silang kinalaman sa illegal drug trades. At sumbong pa nila kay Secretary Sueño, nakakatanggap na sila ng mga death threats. Ang problema dyan so sinong nagtumba sa kanila? Di ba? Yung mga kalaban nila sa negosyo ng droga. Kung matatandaan nyo, mga kaibigan, kung di tayo nagkakamali itong si Odicta ay nahuli to dati, na-convict siguro mga early 1990s dahil nahulihan to ng marijuana. Mula noong 1990s hanggang ngayon, so nagle-level up na rin siya. Shabu na. Kaya lang, nangyari, di ba? Ilang beses na nagsabi ang ating pamahalaan, itigil nyo ang droga. Sabi pa ni Tatay Digong, if you destroy my country, I will kill you. If you destroy my people, I will kill you. So hunting season ngayon, mga kaibigan, open season tayo ngayon sa mga drug pushers, drug users, at drug lords. Tignan natin kung paano takbo nitong investigasyon nito. Pero alam niyo ba kung sino ang abogado nitong si Odicta? Ang wala nang iba kundi si Attorney Raymond Fortun. Ang attorney de Campanilla na dating abogado ng mga Ampatuan clan. Sabi pa ni Fortun, naku, mabait po itong mag-asawa na ito. Please po, tutukan niyo itong killing na ito. Naku po. Alam niyo, mga kaibigan, kapag kayo'y abogado, talagang, ang pinagtatanggol din dito ay yung karapatan ng inyong kliyente. Kita dito itong mga sangkot sa Maguindanao Massacre. Ako, ang gagaling ng mga abogado. Magkano binabayad niya? Siguro, bawat hearing sa korte niyan, siguro mababa na mga 50,000 per appearance.
200 yung mga nasasangkot. Kung 200, ako. Kaya maraming mga tao ang yumayaman. Pero siyempre, depende naman yan sa prosecutor, di ba? At saka sa mga lawyers ng kabilang grupo. Kung magaling yung lawyers ninyo, di may papanalo yung kaso. Kung medyo mahina yung abogado ninyo, di mahina rin ang kaso ninyo, di ba? Kaya nga maswerte yung mayayaman dahil, these people can afford the services of, very good lawyers in the country. But if you're poor, so you have to be satisfied with the services of the Public Attorney's Office. Alright mga kaibigan, commercial man tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Thank you very much, Mr. President. Ang aking paboritong si President Fidel V. Ramos na laging nagpo-promote ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Bakit? Hindi ba ako nagpo-promote? Parang punta mo sa Manila. Ako naman lagi mo lalapitan. Si Mayor Erap, relax. Paborito ko rin kayo. Paborito. Opo, alam niyo naman kayong aking bossing, di ba? Meron tayong Blue Label, meron akong dalang Suntory whiskey na paborito niyo. Sige. Bati na tayo. I love you. I love you. I love you rin, Mayor. Alam niyo mga kaibigan, to si Mayor Erap, lagi nakahook sa atin. Ibig sabihin niya, hanggang Maynila, napapakinggan tayo. Thank you very much, Mayor Erap, Mama Chup Chup. 2:35 na kagad, aba, ang bilis ng oras. Ay, isang oras na maalas ka lang, mahigit na kalahating oras tayo nagdadaldal dito. Pero mga kaibigan, kanina, may maganda. May offer na naman si Tatay Digong. Pakinggan nyo to mga kaibigan, ito ay para sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Nag-offer, nag-alok si Tatay Digong ng 2 milyon reward sa sino man na makakapagsumbong, makakapagsabi sa kanya, sa mga pulis na nagbibigay proteksyon sa mga drug lords. 2 million yan. Sabi ni Tatay Digong, I'm inclined to place a reward on their head. The members of the Philippine National Police who are protecting drug syndicates in this country. Ako, yari kayo. 2 bilyon. Magsumbong lamang kayo kay Tatay Digong. Kung meron kayong kilalang police na protector ng mga drug lords. At pag napatunayan na protector ng drug lords yan, ako po, 2 milyon ang ibibigay sa inyo. At pag napatay naman yan, ay yung drug lords na yan, 5 milyon ang sabi ni Tatay Digong na ibibigay sa inyo. Ay, nako. Kita niyo mga kaibigan kung gaano talaga kagalit itong si Tatay Digong pagdating sa droga. Imagine, ibig sabihin nag-offer siya ng 2 million reward sa sino mang makakapagsumbong sa kanya na sa mga pulis na umano'y protector ng mga drug lord, 2 milyon kagad. Nako, ibig sabihin niya talagang meron siyang mga impormasyon mga kaibigan na may mga scalawags pa rin. Nako, magagalit sa inyo si Kuya Bato de la Rosa niya. So, kailangan medyo magbago na. Kalimutan niyo na yung droga. Kailangan magtrabaho na lamang at magsipag. Kalimutan niyo yan. Dahil walang may bibigay na kabutihan ng droga, maraming pamilya ang sinisira mga kaibigan ng droga. Ayan na nga ba sinasabi, di ba? Ilang beses nang nagsasabi si Tatay Digong. Kaya every time na makatanggap si Tatay Digong ng balita na may mga
police, opisyal, local government executive sasabit sa droga, talagang nawawala yung pasensya niya mga kaibigan, lalong na high blood. Kaya tulungan natin yung itong si Kuya Bato de la Rosa, tulungan natin ang ating kapulisan, mga kaibigan, ang ating mga otoridad, yung mga law enforcement agencies na may kasama dito sa war on drugs ni Tatay Digong. Magbigay tayo ng impormasyon. Alam nyo, kung meron kayong kilala mga pushers o kaya users sa inyong mga komunidad, mga kapitbahay ninyo, itawag nyo lamang sa 911. Itong ating 911, maaari itong tumanggap ng gantong klaseng mga sumbong. O kaya maaari tayong tumawag sa 166 o kaya 117. Ayun yung mga emergency numbers. Kahit hindi na kayo magpakilala, huwag nyo sabihin yung pangalan nyo. Pag sinabi nyo yung pangalan nyo, mahirap na magkaroon ng leaking niya. Sabihin sa report, inakuha naman yung report na itong si Juan de la Cruz ay supplier ng droga dyan sa Barangay Santa Maria. Ang report ay galing kay Pedro Penduko na. Di yari na kagad si Pedro Penduko. Biglang lumabas sa media to. Nako, hanapin na ng mga drug pushers itong si Pedro Penduko. Saan ba sa Santa Maria to? Kaya nga, laging sinasabi ni Tatay Digong at ni Kuya Bato de la Rosa, hindi ninyo kailangan banggitin ang pangalan ninyo. Ibigay nyo lamang ang impormasyon at sila na ang bahalang mag-verify dyan. Yun ang dapat natin gawin. At mag-ingat din sa mga barangay officials. Ingat tayo kung magbibigay tayo ng impormasyon sa mga barangay officials natin. Kailangan siguraduhin ninyo yung barangay officials na pagbibigyan ninyo ng impormasyon ay talagang mapagkakatiwalaan ninyo. Diba? Siyempre, kailangan maging maingat tayo pagbibigay ng impormasyon. Kasi yung mga informasyon na yan, talagang i-verify pa yan, maigi. At pag na-verify na yan, saka i-ooperate yan. So yan ang hinihiling natin mga kaibigan, ang pagbibigay, ng impormasyon sa ating mga otoridad. Hindi lamang tungkol sa droga, sa lahat na, pati sa mga magnanakaw, sa mga akyat bahay, sa lahat. At importante yan. Dahil kung walang mga impormasyon, paano tayo makakatulong sa ating mga otoridad? Itong pakikibaka sa droga at sa mga kriminalidad hindi lamang trabaho ng pulis, hindi lamang trabaho ng mga law enforcers o ng militar. Ito'y ating dapat gampanan bilang mamamayan. Alright, yung text line natin mga kaibigan, bukas na tayo sa ating last part ng ating programa sa mga gustong mag-text. Kung meron kayong mga anunsyo, greetings, public service, anniversaries, maaari kayong mag-text sa Radyo Mindanao text lines. Kunin nyo na yung ballpen ninyo at lapis at papel o kaya ay handa na ninyo ang inyong cellphones. At isave ninyo ang aming number. Ang ating text line ay 0995 520 2358. Ulitin natin 0995 520 2358. At sa Smart ay maaari kayong mag-text sa 0947 482 3453. Ulitin natin, sa Smart ay maaari kayong mag-text ng inyong mga greetings, pagbati, anunsyo, lahat, public service sa 0947-482-3453. Ulitin natin yung dalawang numero, ang Radyo Mindanao text lines at advertising lines na rin mga kaibigan. Kung gusto niyo maglagay ng ad sa amin sa Radyo Mindanao, sa programa namin 2 to 3,
ay maaari kayo mag-text sa 0995 520 2358 at sa 0947 482 3453. So, nagpapabati na naman, ha? Nagpapabating muli ang Blue Jazz Beach Resorts and Water Park dyan sa Samal Island. Nakikinig sila sa atin ngayon. Batiin daw natin ang mga staff at empleyado ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Pati na rin yung mga nagsa-celebrate ng birthday ngayon dyan sa Blue Jazz Resort at sa lahat ng mga naka-check-in. Napapakinggan tayo ngayon. Maaari kayo, pag meron kayo mga seminars, birthday, celebration, or whatever, anniversary, honeymoons, maaari kayong tumawag, maaari kayong mag-stay sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island, tabi lamang ng Davao City yan. Isang sakay lang sa isang ferry taxi. Maaari kayong tumawag sa kanilang telepono bilang 082, yung kanilang area code, 284-2000. At sa kanilang cellphone, kung gusto ninyong malaman ang kanilang rates, ang kanilang mga packages, vacation, leisure packages, maaari kayong mag-text o tumawag sa kanilang cellphone numbers 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin yung cellphone number ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island ay 0998-967-8001 to 8005. Malapit na tayo magtapos. 15 minutes na lang. Marami tayong natatanggap na pag-greetings dito. Binabati natin ng taga Baliwasan. Diyan yan sa Zamboanga City. Binabati natin sa Family Norte. Wag po kaming kalimutan dito batiin sa may Baliwasan sa Family Norte at sa labing husband ko na si Ramil Kamay. Miss you, honey. I love you so much. Greetings coming from Alili. Si Alili. Ito si Alili, every hour, every minute, nagpapabati ito. Talagang napakaswerte talaga ni Ramil Kamay. Napakaswerte. Sweldo na ba? Sumweldo na? Diba 25 yung sweldo? Siguro may natira pa. At siyempre, happy birthday din. May nag-text sa atin, pwede po ba mabati ng happy birthday sa mama niya? So happy birthday sa kanya si Gwendolyn Jumadil. Greetings coming from 2423. Saan ba to si Gwendolyn Jumadil? Alamin natin kung yung nag-text sa atin, saan ba si mama mo? Nasa Zamboanga ba siya o sang banda sa Mindanao? Dahil para malaman natin mabati rin natin ang mga iba pang nakikinig dyan sa mama sa atin ngayon. At happy birthday kay Gwendolyn Jumadil. At ilang taon na ba si si Mama Gwendolyn? Ilang taon na ba si Mama Gwendolyn? At birthday niya ngayon. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa, mga kaibigan. Ito may nanakot galing sa 0935-816-7574. Galit na galit. Papatay daw siya. Come on, let's get it on. May nagtitrete na naman. Ano bang problema mo, boy? 0935-816-7574. Tinatakot kami. At tuloy-tuloy pa rin ang ating mga text messages. Good afternoon. Kay Archie Bernantes sa Hulo, Sulu. Ingat palagi, miss you, love. Ingat talaga. I love you so much. Coming from Josephine Ruiz.
nagbabanta sa amin dito sa studio. Ito yung number niya, 0935-816-7574. Sabi niya, papatayin kita, ulul. 0935-816-7574. Ayun yung texter na nagbabanta rito. Siguro to hindi naka-score kagabi. Bueno mga kaibigan, ako, malapit na naman tayong matapos. Basta tandaan ninyo itong warning ni Tatay Digong sa lahat ng mga drug lords at drug users. So iwasan na natin mga kaibigan itong droga at walang may bibigay na maganda itong droga. Siguro tumulong na lamang tayo sa paghahanap buhay upang meron tayong maipakain sa ating pamilya, sa ating asawa. Itong droga talagang salot yan sa buhay. Dahil pag nalulong ka sa droga, naku po, paglulong tayo sa droga, wala tayong perang pang-score. Ang tendency nito, magnanakaw tayo. Pag tayo nagnakaw, nakapag-commit na kagad tayo ng krimen. At pag nagkapag-commit tayo ng krimen, delikado, hahanapin tayo ng batas. Mas mabuti yung mamuhay ng mapayapa kesa naman gumagawa tayo ng kasamaan, mga kaibigan. Tandaan ninyo yan. At pag puro masama ang mundo, naku po, ano mangyayari sa atin? Kailangan natin ng kapayapaan. Kailangan natin ng peace. Kailangan natin ng katahimikan. Pag tahimik tayo, mapayapa ang ating lugar, ang ating bansa, ay aasenso. Aasenso tayo, aasenso ang bansa, aasenso ang lahat. Magkakaroon tayo ng trabaho, mabibigyan, mapapakain natin yung ating mga mahal sa buhay. So wala tayong makikita kung gagawa tayo ng kasamaan. Kung naniniwala kayo sa Diyos, manalangin kayo sa Diyos at humingi kayo ng tawad sa inyong mga kasalanan. At yan ang magsisilbing gabay sa mga taong naniniwala sa Diyos. Huwag niyong kalimutan magdasal. Yan ang nagsisilbing gabay, ang relihiyon. Yan ang magiging gabay ng mga taong naniniwala sa Diyos. Kung kayo Kristiyano, nandiyan dyan ang Biblia, basahin ninyo, magrosaryo kayo. Kung kayo Muslim, nandiyan dyan ang Holy Quran. Itinuturo ni Allah ang lahat ng dapat nating gawin na mabuti. At kung kayo yung mga iba pang may relihiyon, Buddhist man kayo or whatever, meron yan mga batas ang ating buhay, ang ating relihiyon. Wala na tayong oras. Nasa last 10 minutes na tayo. Pero bago ang lahat, bigyan niyo muna ako ng pagkakataon magpasalamat sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa isang oras dyan sa Tuguegarao City sa Jesus Miracle Crusade. Nagte-text pa rin sila ngayon. Sir, sabi niya, brother, nakikinig kami sa iyo ngayon dito. Pati sa kusina, nagluluto sila para sa krusada mamayang gabi. Nakikinig sila at natutuwa sa mga greetings na pagbabanggit mo sa mga kapatiran. Lubos na gumagalang. Heather, Sister Heather, Jesus Miracle Crusade sa Tuguegarao City. Alam nyo, mabuti na lang may mga radio na meron shortwave, shortwave 1, 2, 3, 4, 5, 6. At nasa shortwave 2 ang ating Radyo Mindanao, itong RPN dito po Lex Zamboanga. Ay napakalakas. Kaya hanggang ngayon mga kaibigan ay number 2 pa rin kami. Number 2 kami dahil lahat ay gustong maging number 1. So sama-sama sila doon. Yung sa nagbabanta sa atin dito sa studio, sabi niya, papatayin kita. Nung binanggitan natin yung cellphone number niya, 0935-816-7574. Sabi niya, joke lang po. Ako din po, nakikinig din po ako sa iyo. So magandang hapon sa iyo. Peace. Bueno mga besinos, may masakit na tiyempo. Pakabade tamel un ora. Ngayon ay holiday, National Heroes Day. Hindi natin natalakay ito kanina. Alam nyo, ang National Heroes Day, ginugunita natin yung mga sakripisyo ng ating mga bayani. Pero kung babasahin ninyo ang ating history ng ating bansa, itong mga bayani ay, bayani nga ba sila? Sila mismo nagpapapatay sa mga kapwa nila na naging bayani ngayon. Basta ako, ang bayani ko si Andres Bonifacio at si Jose Rizal. At siyempre, ang aking ama, ang aking mga magulang, ang aking ina, ang aking ama, yan sila ang aking mga pagbati.
At siyempre, sir, hanap ako ng textmate na girl, 20 years old hanggang 30 years old. Ito po si J. Morty. Sa mga gustong mag-textmate na naghahanap ng textmate, maaari niyong tawagan. Babaeng textmate. Pwede ba sa ano na lang, boss? Sa Facebook na lang maghanap ng textmate. Dahil itong mga textmate na ganito, naghahanap ng textmate, iniiwasan natin to dahil marami ng kaso sa NBI, mga kaibigan, na naghahanap ng textmate. Binigay niya yung number niya para makakuha ng textmate. Ang daming nag-text. Nakikipag-eyeball sa kanya. Nung na-eyeball siya, andyan dyan ang hinold up, andyan dyan yung ginahasa. Kaya iwasan natin yung manghingi ng textmate, lalo-lalo na sa radyo. Kasi maraming mapagsamantala, maraming masasamang tao na pag narinig yung number mo, naghahanap ka ng textmate na babae o kaya lalaki. Kung hanap mo textmate na babae, magpapanggap yan na babae siya. Sabihin niya, ako si Cindy. Ito yung number ko. Eyeball tayo dito sa likod ng sementeryo. Pagdating mo ron, ako, yari ka, hold up ka, baka makidnap ka pa. Diba mga kaibigan? So warning yan sa mga naghahanap ng textmate sa radyo. Sa Facebook na lang, maghanap kayo sa Facebook, marami doon. Kasi social media yan. Bueno mga kaibigan, maraming salamat. Magsukol, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sukran, Central Mindanao. At wala na tayong oras, meron pa tayo sa 2 tugtugin. At sa ngalan ng aming producer, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper, at sa Radyo Mindanao, ito po yung balingkod Al Jacinto. Nagsasabing isang magandang hapon sa inyong lahat. At sa aming technical director na si Nino at sa aming manager na si Philip Aboy. Pero black time kami So pag may nag-file ang kaso dyan, hanapin niyo si Philip Aboy. Pero mga kaibigan, talagang walang-wala. Sagad na tayo sa oras at kumakatok na ang ating technical director at winding up na raw mga kaibigan. So thank you very much for listening and joining us in our 1-hour program, Radyo Mindanao. This is Alacinto saying I love you, Mama Chup Chup. In the lane, snow is glistening.